Ng hapon mga kabakal. Ang aking bibidyo ngayon ay itong naproba na slab na ang forma natin sa ilalim yung precast, yung replank na precast natin mga kabakal. Ito ay naproba na kanina, inakyat na ito ng ating QC at saka yung consultant, kaya nakapreparasyon na siya sa buhos. Kung napapansin nyo, nakabalot na yung mga kulom. Ayan, para yan na cover na hindi matilamsikan ng mga konkreto, dahil ang gagamitin natin ay glazing boom. Kung nga pala, i-discuss ko ng konting oras itong ating bakal, yung mga nilatag dito. Ito ay one way din lang mga kabakal. Bali itong ispa natin, bawat precast na to, ang lapad niya ay hanggang dito. Ayan, dito. Aktual kong sinukat niyang kanina, 190 lang ang lapad niyan. Bali dito sa dugtungan na ganito, ayan, dugtungan yan, meron siya nakalagay na 40 na haba ng bakal, 40 cm. Tapos naka-spacing siya na 20-20, naka-holder siyang ganito, kabilaan. Yan yung sa concrete joint niya, para mas tumibay siya. Ayun sa ating cutting glaze. At ganun din dito, kung napapansin nyo, may nakatuhog siyang bakal dito. Ayan, kasi ang ilalim niyan ay may biga yan sa ilalim, yung precast na yan. Yung nakaraang kong video, pinakita ko yung biga niyan sa ilalim. May extra siyang bakal dito, ayan, dalawa. At saka yung pinaka main bar niya doon sa yung nakasuot, diretso yan hanggang doon, yung pinaka temperature niya. Ayan, nakatagos din siya dito. Doon, nakalusot yan. Nakatagos siya ng 1 meter. Sinampa siya sa biga hanggang doon. Doon naman sa dulo na nakahook siya doon sa kabilang biga, kasi doon yung blackout, andun yung hook, nakahook siya. Hanggang doon lang kasi ang biga mga kabakal, andito. Kasi nga hindi pa tapos yung kabilang portion na yon, yung zone A. Ito kasing bubuhusan natin ay zone B. Bali kabakal, yung extra na nakalagay dito, ito, ang haba niyan sa finish, 240. Tapos may nakabalik siya doon na 40, yun, mapakita nyo yan. Nakaka-hook din siya, naka-eskwala. Dahil yun ang design sa cutting glaze, kaya susundin yung cutting glaze. Yan ang kabakal. Tapos yung spacing ng natin dito sa one way, 12-12 ang spacing niyan mga kabakal. Ito mga to, 12 ang spacing niyan. Ang nakakabit na bakal diyan 12 mm. Ito naman, ito de 20. Ang nakakabit na bakal yan 20 mm at saka 12 mm ang nakakabit, ang nakalatag yan mga kabakal. Ganon din dito sa biga natin. Ayan, nakasampa yung mga dugtungan niya. Ayan, tapos may naka-additional pack na bakal ito. Dugtong siya doon sa natin, sa bakal natin na nakalatag. Sa lahat ng perimeter niyan mga kabakal, naka-eskwala yan. May nakatayo dyan na dowel para abang naman para doon sa kabila. Kasi nga, partial yung buhos, dahil hindi talaga siya lahat ay napupormahan. Ayan, makita niyo mga kabakal. Ayan, may dowel siya nakaabang. Ayan mga nakatayo na to. Kasi yan, ibabalik pa rin yan doon, kasi ito butas pa. Meron pa rin yan dyan sahig. Hindi ko lang alam kung precast ang isasahig dyan o conventional form. Yung natin, forma. Kung plywood yung forma niyan o precast pa rin na katulad nito. Ayun ang schedule ng buhos nito kabakal. Ayan, siguro kakain din ito ng mga 70 kubiko o higit pa. Kasi medyo kalakihan rin ito. Ang kakain dito ng maraming konkreto, itong mga biga. Kasi malalalim yan. Ang biga natin, ang lapad niyan ay 660 yan. Ganon din itong kulom na to, na malalaki. Ayan Kudrado siya. 210 kudrado yan. Finish sa konkreto yun ha. 2 Gs.
Hanggang dito na lang mga kabakal yung aking video. At maraming salamat. Kung nagustuhan yung aking video, pakisupport naman ang aking YouTube at ng aking page. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.